Kasama na natin ang number 1 councilor ng Cebu City. At siya rin pong namumuno dito po sa komite na nakatutok para po sa disaster management. Si Councilor Dave Tumulak ng Cebu. Councilor, maayong buntag. Maayong buntag, Sir Orly. Maayong buntag sa mga tagapaginig. Si Angelo to. Sir Angelo. Yeah, Sir Angelo, sorry. Kumusta naman ka, Councilor? Ayan. Okay lang naman po. Pasensya na kayo. Kaninang mga 2:58 early this morning, naka-recover na rin tayo ng number 11. It's a 58 years old female. So, isa na po. 11 na. Isa na. So 25 na lang. Missing, 25 na lang yung missing. Okay. At saka yung nasa hospital, 18 patients admitted. Pero yung staging area, nailipat na ba? Yun nga yung baka puntahan ko ngayon. Kasi hanggang kagabi, hindi pa nailipat. Teka nga pala, Councilor, naglabas na ho ang DNR ng cease and desist order sa operasyon niyang Binaliw Landfill. Saan nyo ilalagay ngayon yung mga basura ng Cebu City? Sa ngayon po, kahapon lang nag-umpisa. Doon na rin po natapon yung mga basura dito sa Cebu City sa Barangay Pulog, Municipality of Consolacion. It's about 15 kilometers from Binaliw. Okay. O parang ganon. Pero ano yan? Open pit? Yes. Landfill na rin. Landfill din. Gaano karami ba, Councilor, ang basurang na-generate ng Cebu City? Actually, 500 tons a day. Wow! Ganong karami, ha? Tapos ilan doon ang biodegradable? Ilang porsyento? Hindi pa po nakuha yung data. Basta 500 tons a day yan. Pero itong Binaliw landfill, nagre-recycle naman, nagsosorting din to. Yes, nagre-recycle, nagsosorting. Yan po yung facility na natabunan ng basura. Yung recycling facility natin. And I can imagine, dahil ang lalaki daw po ng makina nito, ibig sabihin, modern to. Makabago yung kanyang technology. Yung mga conveyors niya, ang napakalaki po. Marami pong mga conveyors doon sa loob. At saka marami tayong mga workers doon sa loob. Okay. Kaya nga, din nila nalaman na magubuho na pala kasi umaandar yung makina. Pero bakit ang sabi, dahil daw sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. That's not the first time na nangyari yung malakas na pag-ulan dyan sa Cebu City, Councilor. Yun nga po yung sabi ng management. Ano naman po, nung pagpasok ng January, hindi naman po gaano malakas yung ulan. At saka yung December. Yung pinakamalakas po, yung November 4. Yung bagyong Tino, November 5, parang ganon. Pero tuloy-tuloy ang pag-ulan the past few days bago ho nangyari yung the past few days, hindi po. Hindi naman. So, ano kaya nag-trigger nun? Kaya nga, sabi ng management, baka may ground shaking at saka yung ulan last November, nakakontribute din. Hindi pa gaano nalaman natin talaga. Kasi yung DNR, EMB, magkakandak sila ng investigation. Although, sino ba naman ang may gusto ng ganitong klase ng trahedya, di ho ba? Yan po yung problema natin, saan tayo tatapon ng basura. Correct. Kasi limited lang yung araw na ibigay sa Pulog Consolacion sa Cebu City. Ang sabi nga ho ng management, fortuitous naman ito. Wala namang may gustong mangyari itong ganitong trahedya. But how is the management handling ditong mga victims? Kumusta ho naman yung mga biktima? Naman po sila at the first day of rescue and operation. Tumutulong naman sila. May mga tao naman sila. Pati nga yung mga managers nila na nakaligtas. Nandun, tumutulong talaga. 24 hours din. What about yung mga namatay? Yung mga namatay, may binigay na tulong yung prime. Lalo na yung sa coffin,
lahat-lahat na tulong binigay nila. Oo. Hindi naman sila napapapayaan, ano ho. Sa panig ho ng council, ano po ang ng city government, ano ho yung assistance naman na ipinagkakaloob natin dito ho sa mga victims? Yes, nagpapadala tayo ng mga psychologists, nagpapadala tayo ng mga social workers, Oo. yung mga rescuers natin, yung mga heavy equipment, mga ambulance, lahat-lahat po. Oo. Ibigay po natin. First day, tayo pong nagbibigay ng mga pagkain sa family and then the rescuer. The following day, sila na po yung sumasagot. And paano ho yung mga nag-aabang ng kanilang mga mahal sa buhay na mariretrieve kung sakasakali? Binigyan din po ng may prime lugar din. solutions. Binigyan din ng pagkain, lahat. Okay. So, pero ngayon, yung area, cordon naman ito, hindi naman to basta-basta napapasukan din ng mga naghahanap ng mahal sa buhay. Yes, hindi naman po pwedeng pumasok sila kasi ongoing yung operations natin, 24 hours. Marami po tayong mga rescuers na nandun. At saka interval po yung rescue operation din. 1 hour or 1.30 minutes yung interval po ng mga rescuers natin. Bakit ganun? Kasi po, napakahirap itong landfill. Lalo na itong ground zero. Kasi malalagay pong bakal, yung mga beams, saka yung mga basura nandun sa ilalim. Lalo na yung amoy ng tao. So, may methane na, presence of methane sa ilalim. At saka yung mga rescuers natin, kailangan hindi gaano exposed doon sa loob. Kailangan lalabas sila, papasok naman ulit yung mga bagong mga rescuers. Yun po yung interval natin sa rescue operation. Pero itong mga rescuers natin, skilled naman sila. Ibig sabihin, trained sila for this kind of activity, Counselor? Yes po. At saka may mga tumutulong din naman sa atin ng mga private companies, lalong-lalo na yung mga mining. Nandito naman po sila tumutulong din. Okay. At teka nga pala, Counselor, kasi di ba yung isa sa na-rescue dati, na-retrieve buhay pa, no? Kaya lang, sa tagal nga ng pagkuha sa kanya, namatay din. So, are we moving towards the retrieval operation? Hindi na rescue operation to? O may probability pa rin na may buhay pa? Hindi pa rin po. Rescue pa rin po tayo. Okay. Kasi wala pong ibahan yung sa retrieval at saka yung rescue operations natin. Kasi napakahirap po pasukin. Dahil po doon sa mga bakal, at saka yung mga basura nandun sa loob, yung amoy, yung methane. Marami po mga obstacles and challenges na natin sa mga tao natin, lalo na yung mga rescuers natin. With the current pace ng operation, Councilor Dave, gaano katagal pa kaya itong gagawing rescue operation? Hopefully sa ngayon, 25 na lang yung hindi nakita. Baka makakita tayo ng mga passage na tuloy-tuloy na. Kasi yung nakita kasi natin, yung dahil dun sa bakal, kapag galawin mo yung bakal, nandun yung mga rescuers natin sa ilalim. So ginagamitan natin ng boom crane para naman aangat yung mga metal frame na napakabigat po. Yun po yung natin, na maangat lang, papasok yung mga rescuers natin doon sa ilalim. Gano'ng katanda na itong landfill na ito, Counselor? If I'm not mistake, mga lang po, 5 years. 5 years? So, bago-bago lang. Bago lang. And compliant naman sila sa mga requirements ng DNR? Yes po, naka-operate sila. At saka hindi lang Cebu City yung nagtatapon ng basura dito. Ayun. Kasama pa rin yung mga municipalities. So, pati pala sila, may dagdag na problema ngayon. Yes po. Yun ang problema natin dito sa Cebu. At saka may info pong natanggap kahapon. Darating daw bukas si Presidente at saka si DILG Secretary. Okay. Baka naman po magbibigay ng solusyon. Well, I hope may lugar silang matutukoy, ha? Kasi sino ba namang lugar ang willing mag-accommodate ng basura, di ba? Except lang kung talagang may technology kang available, na magagamit for recycling, Kasi sa ibang bansa, ang basura binibili, di ba? Yes nga po eh. Yung mga tao, yung ibang challenges pa rin dito, yung mga tao nakatira doon sa
mga landfill areas dito sa Cebu, talagang tutol na talaga sila. Mm. Pero teka Hindi muna, ko gusto. Councilor Dave, sorting out lang ang ginagawa nung landfill? Wala silang processing, halimbawa, yung mga recyclable pwedeng i-process into something? Wala pang ganun. Ano lang po, sorting lang po sila. Sorting lang. Sorting lang. Tapos yung renewable, binibenta? Sa mga recyclables nila. Yung renewable, ibinibenta? Parang wala pa po. Wala pa sa ganong stage. Wala pa po yan. Oo. Okay. So, estimate nyo mga 2 weeks or more or less bago matapos More or to? less siguro sa mga 2 weeks. Mga 2 weeks. Matapos natin to. Dahil dito sa ano. Kasi kapag mag-rescue operation ka, gagamit ka ng heavy equipment, gagalaw yung basura dun sa ibabaw. Mm-mm. Yun din yung binabantayan natin. Baka may secondary landslide na naman. Oo. So, careful talaga yung mga rescuers natin at saka yung mga safety officers. Oo. At least kanina sabi ng Pag-asa, medyo maganda daw po ang weather na inaasahan natin dyan sa Cebu. So hopefully hindi ito maging hindrance dahil pagka umulan na naman, madadagdagan na naman yung tubig, syempre makukompromise na naman yung safety ng mga tao. Yes po, yun yung ano namin. Kasi ng isang araw umuulan. Oo. Yung tao natin nandun sa loob. Pasintabi po sa mga kumakain, tumutulong sa ilalim. Yeah, Dahil sa ulan. Oo. Ay, naku, hirap nun, Oo. So, anyway, good luck, Councilor, from time to time, manawag lang migbalik para kung sa mga developments, ato pong maisibya din sa Manila, ha? Sige po. Salamat po. Dagang salamat sa pag-accommodate, Councilor. Thank you. Okay. May buntag.